Magandang gabi Pilipinas, ako si Neil Mercado at ito ang Inside Look. Nitong nakaraang linggo, nagkaroon ng komosyon sa Senado kaugnay ng posibleng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Sa gitna nito, naipit ang ilang mamamahayag na patuloy sa paghahatid ng balita. Makakasama natin sa programang ito ang Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines, si Len Olea, at Inquirer reporter Myla Aguer para pag-usapan ang estado ng mga mamamahayag sa Pilipinas. So welcome to the program, Len and Myla. Hello. Hello. Myla, maaari mo bang ikwento muna yung take us back doon sa hapon na yon? Kasi ma-action naman na talaga yung araw na yon even before nangyari pa yung komosyon, no? Nagkaroon ng leadership change a couple of days before the day of the incident. So medyo may mga binabantayan na talaga yung mga journalist sa Senado noong araw na yon, no? Pero can you take us back doon sa lead up, minutes perhaps or hours before the shooting happened doon sa Senado? Sige, yung unang makakwento ko kung nasan ako Kasi nung time na yon, I think before 6 p.m., hindi pa nag-a-adjourn yung session. Nandun ako sa press office, hinahabol ko pa yung istorya na hindi makakaabot yung transmittal ng impeachment, articles of impeachment. Kasi yung that day na mag-a-adjourn na rin, Wednesday kasi ito, di ba? Mag-a-adjourn na yung session. Wala pa rin yung articles of impeachment. So naghahabol ako ng story na yon. Pero at the same time, aware kami na may malaking story sa Supreme Court na walang TRO na nilabas. So somehow, ang expectation ng mga reporter sa Senate, nako, baka arestuhin anytime si Senator Bato since nandun nga siya under the custody of the Senate. So while doing my story, nag-adjourn na yung session. Tapos parang yung mga reporters, aligaga na sila kasi it was about 6 o'clock na nung natapos ako magtrabaho. So ako pagbaba ko, yung mga ibang reporters, nakaposition na sila. Yung iba nasa second floor na, yung iba nasa labas, yung iba nasa basement. So kanya-kanya na silang pagbabantay kung saan pwedeng lumabas si Senator Bato o kaya yung may mga kung authorities na papasok dun sa building. So kanya-kanya ng gwardiyahan ng mga reporter. So ako naman, nandun ako sa may lobby. Paglabas ko lang lobby, may ilang reporters doon, pero bigla kaming pinagsarhan na yung pintuan doon, yung metal door, yung niro-roll. Tapos parang nagtanungan kami, bakit sinasara? Nagla-lockdown na ba? Ang sagot nung ibang usahan na naka-station doon, sabi niya walang lockdown. Pero wala na kaming makover kasi nakasara yung sa lobby. Tapos yung isa kong kasamahan, dalawa actually yun si Kate, yung partner ko, tsaka yung isang videographer, parang gusto nilang pareho silang lalabas dun sa building. Sabi ko, hindi kayo pwedeng magsama, kailangan maghati tayo dito sa Senate kasi maraming floors yung Senate So sabi ko, ang nag-decide sila na yung videographer, yun yung maiiwan doon sa labas ng building. Take note, sa labas lang siya ng building, hindi sa labas ng gate kasi meron tayo pang ibang tao, ibang team doon sa mismong labas ng gate kasi meron doon rally. So anyway, nung naghiwalay na kami, si Kit, yung partner ko, sabi niya, may nagdi-drill dun sa basement, doon na lang daw siya pupunta. Sabi ko, sige, sa lobby na lang ako dito. Nung walang nangyayari dun sa lobby, I decided na punta na lang kaya ako sa second floor. So pagpunta ko dun sa second floor, nandun na pala may another mga group of reporters na nakaabang sila sa elevator kasi nga kung sino yung ma-interview nila. Tapos mayroon ng nagkukumpulan na din yung mga usaa doon. Tapos maya-maya nakita ko may dumadating na rin na heavily armed na ng mga Marines pala yun. Tapos ando na rin si Sergeant at Arms Aplaska. At that time, na hindi ko kasi naabutan pero parang may nasabi na daw doon na sinabihan yata yung reporter na you have 5 minutes, mag-decide kayo kung bababa kayo or kung alis kayo dito, mag-i-stay kayo dito. Hindi ko na naabutan yon. So nung ang naabutan ko, nagma-march na sila papunta dun sa isang lugar na yun na yung pangyayarihan pala nung bigla ang putukan. Ako wala talaga akong idea, sumunod lang ako, ako ng cellphone, alam mo yun, naglalakad ka, nagbi-video ka. At the same time, nagtatry akong mag-live kasi hindi ako familiar dun sa Facebook kung paano na mag-live. So hindi ko nakukuha ng dire-diretso yung pagpunta nila dun sa isang area nga doon yun pala yung border or may lagusan doon na papunta doon sa kabilang
pinto ng ng GSIS. So just the same, nakisunod pa rin ako sa mga reporter. Tapos nung nandun na kami, nakaano na kami, parang hinarang lang kami nandun sa isang area. Yung mga reporter hanggang diyan lang kayo. Pero nakaporma na yung mga yung mga taga-USAAY, mga Marines, ganyan. May police din, may ilang police din. Tapos yun, habang naka-on naman naka-on ako ng cellphone, na-capture ko pa yung few seconds na biglang yung unang salvo ng putukan. As in, gulat lahat. Doon na, yung nakikita nyo na, nagtakbuhan na gano'n. Ako napunta talaga ako doon sa sa CR. Yung unang takbo ko, papunta ng CR. Pero ang concern ko pa rin noon, teka, paano ako magla-live, ganyan. Tapos, wala makapagturo sa akin dahil lahat taranta na. So anyway, nung medyo tumigil yung putukan, lumabas na ako ng CR. Tapos habang palabas ako, nagkakagulo pa rin. Pero nakikita ko dun sa cellphone natin, yung GC, parang naghahanap ng istorya na yung isa sa mga boss natin na kailangan magbato ng at least shots were heard, ganyan. Tapos parang isip ko, hindi ko na kaya magbato. So habang tumatakbo ako, ang ginawa ko na lang, tumawag na lang ako sa isang kasamahan natin. Tapos dinictate ko na lang at least one paragraph na nagkaroon nga ng doon na may narinig na syempre ang initial mo doon ang maibabato mo pa lang may narinig ka na putukan. One paragraph lang tapos sabi na nga ni Tech na sige okay na to ibaba mo na yung telepono tumakbo ka na muna. So yun instinct bumaba na kaming lahat. Yun yung touch ng reporters na bumaba. Kami talaga yung nasa second floor. Hindi namin alam yung partner ko at saka ibang reporters na nandun sa ibaba sa first floor ng building. Sila yung nag-aabang sa drilling. Dahil may narinig silang putok, ang ginawa naman nila, umakyat sila. So, patakbo sila umakyat sa second floor ng building without knowing kung ano yung pupuntahan nila. Kaya sila naman yung naka-witness ng mga sunod-sunod na putok pa. Yun, hindi ko na na-witness yun kasi nasa labas na nga kami ng building. So, yun lang yun. Myla, it's one thing na mapanood siya sa ating screens, no? Kasi napapanood natin siya sa mga screens natin nung gabi yun as it happened. Nakita natin yung mga tao doon sa loob, journalists, cameramen, talagang may mga sigawan tayong naririnig. It's one thing na mapanood siya sa screen. Pero can you describe yung atmosphere doon mismo sa loob ng Senado? Doon sa loob ng Senate kasi parang wala talagang wala ka idea. Kasi the usual yun na magulo ang mga reporter, may humaharang na security. So parang sa tagal ko sa Senate, I think 18 years, 15 years, lagi namang yun kapag may malalaking coverage, lagi namang magulo talaga, lagi naman talagang strict yung mga reporters. So sanay na kami ng gano'n. Pero syempre alam namin na extra iba security na binibigay ngayon dahil nga andun si Senator Bato. Pero yung ganong mangyayari na shooting, hindi talaga namin in-expect yon. In fact, dahil hindi ko alam na, kasi pagkatakbo ko, ang tagal pa bago mag-sink in sa akin yung nangyari. Hindi agad ako makagawa ng storya. So, ginawa ko na lang, mag-send muna ako ng mga video sa office para iniisip ko na lang, yung office na lang kumuha ng details from dun sa videos na pinapanood ko. Pero the following day, nung nagkakwentuhan na, doon ko na nalaman na yung iba na reporters, kasi mostly mga mga reporters talaga, wala kang matandaan ng mga employees na nakita ko, kahit nung nire-review ko yung mga yung mga footage, talagang nandun lang sa pinangyarihan ng nung shooting, talagang mga reporters at saka yung security, meaning yung sa USAA, yung mga police, at yung augmentation kasi nila yung police at saka Marines. So, nung nagkukwentuhan na kinabukasan, yung iba pala mga reporter, nasa press office pa, may tumago daw sa ilalim ng mesa, may nag-cover doon sa isang room. Kasi hindi rin nila alam kung ano nangyari. So, talagang, doon na lang nagkaalaman kinabukasan, iba-iba pala yung naging reaction talaga ng media. Yung iba, may sugod talaga, medyo na, yung siguro, kabisado na nila yung pag-cover ng ganon, bumalik pa sila nung second na series ng shooting, bumalik pa sila doon para i-check, kumuha ng mga footage. Len, punta naman ako sa iyo, no? Na-share ni Myla doon sa kwento niya kanina. Myla, you've been covering the Senate for more than a decade and hindi talaga normal yung ganitong klaseng sitwasyon, especially for
political beats katulad ng Senado, ng Malacanang, ng House of Representatives. So, Len, anong basa mo dito? What does it say about the current climate natin given na may mga ganitong instances na kinakaharap yung ating mga mamamahayag in beats where hindi supposedly or hindi norm yung ganitong klaseng mga senaryo? Yes, tama ko dyan, Neil, no? At habang nakikinig kay Myla, actually, we were monitoring the situation nung araw na yon. So, syempre kahit wala kami doon, kakabahan kayo pag nakita mo yung footage, no? So, ang first reaction namin ay mag-check kung safe ba lahat. I mean, wala bang tinamaan, wala bang nasugatan, etc. And tama ka doon kasi hindi siya usual. Nagbibigay tayo ng safety training sa mga colleagues, pero hindi usual na i-expect natin na sa isang supposedly highly secured na government institution gaya ng Senate, ay mangyayari yung ganun. Diba? Just as Myla said, meron ng nararamdaman na tension, no? Lalo na with the presence of Senator Bato. Pero hindi natin akalain na aabot siya sa gunshots or gunfire. Yung mga nakakuha, kahit yung mga nakakuha ng NUJP training na nandun sa Senate pit nung araw na yun, ang reaction nila, they were very surprised. At ang sabi nga nila, naku, hindi kami nakapag-drop. Kasi yun yung tinuturo natin, na kapag may narinig kang gunshot, ang una mong dapat gawin ay drop to the ground para hindi ka tamaan ng bala. Pero dahil di siguro sa kalituhan, di ba, hindi natin alam at that time saan nanggagaling yung putukan, sino nagpaputok, etc. Talagang stampede yung nangyari. So, ano siya, it also shows kung gaano nakatindi, no, yung political crisis, no, na nangyayari sa bansa. At kita natin kung paano ito hahantong sa isang sitwasyon na dapat sana ay safe, no, ang lugar na yon at magagawa ng media ng matiwasay yung kanilang trabaho. Pero dahil dun sa apparent rift, no, among political forces, nalalagay tayo kahit tayo sa panganib. Panood ko yung isang interview sa isa sa mga mamahayag na nag-cover doon sa nangyari sa Senado, no? Kahit siya nagulat. Kasi sinasabi nga niya, di ba, when we talk about the Philippine Senate, ang laging sinasabi at mukhang bibig natin mga senator, the last bastion of democracy. May mga ganun, di ba? Lagi natin naririnig yung ganyang klaseng mga phrases mula sa ating mga senador. And it happened there. At yun nga, Myla, let me go back sa iyo, no? Nabanggit nga na hindi rin inaasahan for a political beat, no? Katulad ng Senado. So ikaw, Myla, ano yung naging reaction mo habang nangyayari yun? Again, hindi expected na maraming mangyayari sa Senado, pero hindi to the point na merong mga gunfire na maririnig tayo doon. Nung House reporter pa ako, remember, meron ding incident doon na pinasabog yung South Wing. May nakatay na congressman. Nagko-cover ako doon, pero wala ako doon sa actual na explosion. Kumbaga, bumalik kami doon siguro an hour after na nung nakapasok kami. Ito talagang first time na may shooting, na narinig mo yung gunfire, gano'n. As in, first time naman naka-experience ako ng gano'n. Kasi nung medyo bata-bata pa ako, mga early 20s ko, meron na rin akong experience na isang press con siya. Nandun din sina, at that time, Congressman Cheese and sina Casa Turo Campo. Tapos sila naman yung i-arrest during the press con niya na. Ang naging tendency ko noon, tumakbo din kasi nagulat ka rin. Pero walang barilan yon. Pero nakarating na ako sa EDSA. Tapos nung na-realize ko, sabi nung editor, kasi tumatawag ako, naku ma'am, nagpuputukan. Tapos sabi nung, may huhulihin. Tapos sabi nung editor at that time, hindi naman ikaw hinuhuli, balik ka doon. So tama naman, so bumalik ako, ma-realize ko nga pala, hindi pala ako hinuhuli. So babalik ka doon. Pero ito yung actual na talagang hindi ko man nakita, pero dinig na dinig mo talaga. So walang makakapag-prepare talaga sa'yo. Sabi nga nung ibang mga kasamahan ko na kung ikaw trained ka as a war reporter, alam mo na mo war. So, ready ka. Pero ito talaga, wala sa tagal mo nga nagko-cover dito, ang pinakang putukan lang sa loob ng session kasi kapag nag-aawayan sila, nagbabangayan. Pero yung talagang literal na putukan, talagang I think first time to since at least nung nagko-cover ako dito sa Senate.
And pumapasok dito sa diskusyon ngayon yung usapin natin ng safety ng ating mga journalists. Len, can you share your insight tungkol naman dito sa are we doing enough para dito sa kaligtasan ng ating mga mamamahayag dito sa Pilipinas? Sa totoo lang, ang may responsibilidad para tiyakin na ligtas tayo ay yung mga nasa otoridad. Diba? No amount of safety training can guarantee our safety if the environment we're working in remains hostile. Ayun yung lagi nating sinasabi. Okay, good na nakakapag-safety training tayo. Pero kapag nandun tayo sa isang lugar na hindi in-ensure ng authorities yung ating kaligtasan, kahit anong safety training, hindi yan makakapagligtas sa atin. No? Gaya nung sinabi ni Myla kanina, hindi niya talaga na-expect yun. Unlike doon sa alam mo, nagre-risk assessment tayo, di ba, bago tayo sumabak sa field. Alam natin kapag war zone yung pupuntahan natin, mag-bulletproof vest, di ba? Meron tayong Kevlar helmets and everything, ganyan. Pero kapag ganitong Senado, hindi mo naman iisipin na pwedeng mangyari yung nangyari na. So, we must hold accountable, una, yung security doon sa mismong Senado at yung mga pulis na supposedly nasa labas at nasa loob na dapat sila yung nagtiyak na hindi yun mangyari. So, hindi dapat yung safety ay nasa burden ng individual journalists and media workers. So, tungkulin nyo ng gobyerno na tiyakin ng journalists and even ordinary citizens are safe, no? Lalo na sa isang institusyon na sabi mo nga kanina ay bastion of democracy. So, yung usapin ng safety, pinapakita nito na kahit na supposedly nasa isang demokrasya tayo, very real pa rin yung risk na kinakaharap natin as journalists and media workers. Naranasan natin yan dito mismo sa Metro Manila, di ba? At yung pinatay din si Percy Mabasa, di ba? An eye-opener yun sa maraming Metro Manila-based journalists. Na hindi tayo safe kahit nandito tayo sa Manila. And what more dun sa mga kasamahan natin na nasa probinsya. So, very serious ang mga concerns natin on safety. Pero lagi nating binabalik na ito ay reflection lang din ng level ng impunity na matagal na rin nating problema at hindi pa rin siya na-address up to now. At Len, kung titingnan natin, when we talk about journalist safety, hindi lamang siya yung physical na safety ng ating mga mamahayag. No? We can also talk about the mental impact nitong and psychological impact nitong mga ganitong klaseng mga pangyayari, especially again in places na hindi naman natin inaasahan at you cannot prepare sa ganitong klaseng mga instances because again, hindi naman ito yung norm. No? And when we talk about when we talk about safety, kasama din dyan yung physical safety, even online harassment. I'm not sure, Myla and Len, if nakita nyo, meron tayong mga ilang kasamahan ng mga mahayag na even received some negative comments online, during their coverage dito sa nangyayari sa Senado. I'm not sure if nakita nyo yung mga ilang ganong posts questioning their immediate reaction, tinatawanan yung kanilang immediate na reaction doon sa the way they handled themselves during the commotion. So anong masasabi natin tungkol sa ganitong klase na mga harassment naman sa social media? First, bago tayo pumunta doon, nakita ko yung isang post, several posts actually, tungkol dun sa reaction ng isang kasamahan natin who belongs to the LGBT community. Nakakagalit yun talaga kasi very discriminatory and uncalled for. No? Very rude yung mga comments. Pero we also have to say, in the first place, there is no right or there is no single or right way to respond to a very traumatic event. So, hindi ka pwedeng i-judge kung paano ka nag-respond kasi instantaneous yung reaction at yung brain natin ang nagdidikta how we react to a traumatic event. In this particular case, yung nangyaring fire sa Senate. So, hindi mo yan pagdidesisyonan at that moment kung tatakbo ba ako. Wala kang ganung luxury, your body will just respond to the situation. At yung lahat ng klase ng reaction tatakbo kasi tatlo yung possible reactions to a very traumatic event, flight, fight, or freeze.
So ang maigi sa marami nating kasamahan, ang naging response nila ay flight. 'Di ba? Imagine Mhm. kung maraming nag-freeze. And that could also happen, 'di ba? Ano, pwede silang tamaan ng bala kung totoong nagkaroon ng gano'ng mga ah, palitan ng ano, ng putok. May palitan nga ng putok, 'di ba? So yung ganong tatlong mga reactions, possible reactions, hindi mo yan pinagdidesisyonan or wala kang luxury nga to think about how you would respond. So there is no single or right way to respond to automatic event. Kaya hindi yun dapat hindi wala dapat judgment, no? Dun sa mga kasamahan natin kung paano nila hinandle yung sarili nila at that time. Pero kaya madami ding ano bumilib dun sa ginawa ng mga kasama natin kasi Mhm. Mhm. even in the face of such an incident, nagawa pa rin nilang mag-report, no? Kinalma nila yung sarili nila and then nag-gather sila ng information, ano yung klase ng information na kaya nilang ibato. Ayun sinabi ni Myla, di ba? Ang narinig niya una may putukan. At tama yun, na in-ensure muna niya na ligtas siya bago siya ulit nag-gather ng information at gumawa ulit ng report, nagbato ulit ng information. Lagi nating sinasabi na walang storya na dapat mong itaya ang buhay mo. Diba? Kasi Mhm. paano natin magagampanan yung trabaho natin kung tayo mismo malalagay na sa panganib. So tama yung instinct na um, ilagay mo yung sarili mo sa safe na lugar, maging i-practice mo yung situational awareness. Sabihin, tingnan mo muna saan ba nanggagaling yan, ano yung mga forces na nandito, sino yung nag-aaway, and then kaya ko pa bang bumalik, safe pa bang bumalik, di ba? And then tayo tayo magde-decide na okay, kaya ko pang bumalik, ito pa yung additional information na pwede kong makuha, magagawa ko pa rin yung trabaho ko. Karamihan ng mga kasamahan natin, gawa iyon, di ba? Sa kabila nung ganong klase ng sitwasyon. Gusto ko lang palimin yung ating diskusyon dito, no? Because hindi siya obvious, no? Kung titingnan mo siya surface level, hindi mo siya agad-agad makikita. Pero yung mga ganitong classic instances, no? It somehow creates it has a chilling effect doon sa ating the way we report, ano? So hindi man sabihin, bakit chilling effect? Hindi naman involved yung ating mga otoridad. Hindi naman namin kayo pinipigilan na mag-report. Pero if palililimin natin, meron ding chilling effect na impact itong ganitong klase ng mga pangyayari. No? Don't you think? Yes, oo, kasi we should also take psychological safety seriously. No? Gaya yung binanggit mo, hindi lang physical safety, digital security, psychological safety. Meron pa nga ika-apat legal safety. So ito yung mga aspeto ng kaligtasan na dapat natin kino-consider as journalists and media workers. At yun nga, yung hindi siya sole responsibility ng individual. That's why important yung support system, di ba? Yung role ng newsroom, yung role ng colleagues din, kaya may peer support network tayo, for example, to provide psychological first aid, etc. So, maigi na nire-recognize natin yung mga ganitong impacts so that we can manage and be able to, kumbaga, bounce back, di ba? Kesa yung hindi natin siya i-recognize na, ay, naapektuhan ako, di ba? Hindi natin siya na-process. And then, babalik tayo sa same beat, no? Hindi lang itong incident na to, kahit sa ibang mga coverage, halimbawa drug war dati, di ba? So, kung hindi na-process yung ganitong reactions, no, or trauma, kasi we are exposed to trauma, no? By the very nature of our profession. So, mas kaya maigi na aware tayo, no, yung sa impacts at pinaprocess natin siya so that we can handle ourselves better and be better journalists. Kasi ang gusto naman natin, manatili tayo dito sa trabahong to kasi we know that this is still very important, lalo na sa panahon na yun. Isang malaking anggulo din at interesting na anggulo dito sa usapin natin ay yung anggulo naman na nangyari ito in the age of social media. Kaya agad-agad natin nakikita as it happened, no, yung mga nangyari doon sa Senado. Myla, from your perspective bilang isang mamahayag, no, can you compare yung experience mo bilang isang journalist naman
before the age of social media at ngayon na talagang nakikita ng mga tao yung pangyayari as it happens because of social media and the digital infrastructure na meron tayo. Yun nga, remember yung binigay ko example dati na hinabol, may mga police din hinabol si Nakasator. At the time, dahil nga wala tayong technology ngayon na nagla-live ka, so hindi mo makikita yung nakita natin itong May 13 na parang halos lahat ng reporters naka-live sila sa cellphone o kung mismong nagre-radio sila. As it happens, nare-report nila. Ito kasing panahon ni nung yung sinasabi kong incident, siguro mga mga 2003 or 2002 siguro yun. Na talagang kung magbabato ka ng istorya, i-phone in mo yung yung istorya mo, pero yung wala tayong, hindi pa natin tinatap. Actually, yung online natin, itong online news, hindi pa ganun ka kilala dati noon eh. So, malaki yung kaibahan. Kasi nga, kaya ang nakikita ng tao ngayon, yung raw emotions ng mga reporters na may isa nga akong pinapanood, actually, the following day, nire-review ng mga reporters yung mga video namin, tapos yung iba pinupost talaga nila sa social media. Makikita mo doon na yung isang reporter na katulad nung partner ko na galing sa basement, paakyat sa second floor, basta tumatakbo lang siya na saan tayo pupunta, ano tong kino-cover natin, may interviewin ba tayo? Ganun pa yung niya, akala niya may interviewin lang. Kahit may narinig siyang putok, akala niya after the putukan, magi-interview na lang. So nung sumusugod siya, as in talagang wala siyang kaalam-alam kung ano yung pinupuntahan niya. Tapos nung biglang pumutok yung second ng pagputok series ng mga gunshots nga, doon siya talagang kitang-kita mo rin, dinig mo rin yung sigaw niya at yung iyak niya. So yun yung kaibahan na talagang nakaka-capture talaga ngayon ng social media, yung yung lahat ng nangyayari, wala ka ng time para ma-edit or ma-filter kung ano yung sasabihin mo or yung emotions mo. As in, yun ang malaking kaibahan. At least doon sa panahon na wala pa yung ganito ka-advanced sa technology, kalmado ka na pag nag-report ka na eh. Minsan mga 30 minutes after, 1 hour, doon pa ipiprepare yung report mo. So maayos ka na, hindi na nakikita ng tao yung Siguro at the time yung yung mga radyo, di ba? Kasi may naman talaga, nakakapag-report agad sila. Pero iba to ngayon eh, may video na kasi mas iba mas may video. So when we talk about social media vis-a-vis journalism, parang yun double-edged sword. Yung titingnan natin, meron siyang benefits in the sense na, of course, mas mabilis yung information dissemination. Pero kung gaano kabilis yung information dissemination, ganun din kabilis yung yung disinformation dissemination. Din naman na nangyayari sa social media. Kanina nabanggit natin, meron tayong mga ilang kasamahan sa media na who faced harassment online dahil dun sa reportage ng dito sa Senado. Pero meron din tayong mga nakitang posts din naman commending journalists about dun sa katapangan na pinakita doon sa pag-cover doon sa event na yun. I'm not sure if you're familiar dito sa recent nag-viral na debate about should influencers be held in the same standards as journalists. I'm not sure if nakita nyo yung post na yun. No? At kasi I'm raising this because may mga ilang post sa social media after nung nangyari sa Senado, sinasabi na this is why journalists are important. So Len, can you weigh in doon sa discussion na yun? Yes, oo. Isang parang pwede nating sabihing silver lining nitong recent incident, yung realization that not just anybody can replace a journalist. Siyempre, as a journalist, trained tayo to verify information, di ba? Get the facts, no? Not resorting to sensationalism. Kaya nga yung pagbato ng mga updates, no, kahit naka-live, kung ano lang yung nakikita nila ng mga kasamahan natin, yung nire-report nila. Walang labis, walang kulang. So kung wala pa silang available information, hindi nila yung sasabihin. So I think yung ganong public service naman talaga ang journalism, di ba? Ayun yung buod ng ating profesyon. That is not to say na lahat ng content creators or influencers ay walang intention to do public service.
Pero yun nga, it takes training, of course. It takes a lot of dedication. And for many of our colleagues in the Senate bit, experience also. Diba? Ni Myla na more than a decade. So, para maitawid mo yung pagbabalita, no, kahit sa isang very tense situation. So not everybody can do that, no. Hindi porke lahat ay may access na sa mobile phone, meron ng whatever gadgets, no, ay kaya na nilang gawin din yung ginagawa ng mga journalists. Kaya natuwa rin tayo na marami ring nag-comment, no, dun sa ipinakita, no, na ating mga kasamahan ng araw na yon. But at the same time, sabi mo nga double-edged sword. Sa isang banda, yung troll armies naman ng nasa kadiliman ay very active din. Kaya yon, parang ang mas maigi dito, we keep the conversations open. So, itas natin yung public discourse, maigi yan na napag-uusapan natin, ano ba talaga yung role ng journalist, what we can do, di ba, sa ganitong mga usapin, gaano kahalaga yung ating ginagawa, no, not to elevate ourselves, no, to a position na parang iba tayo or elitist, no, pero dahil sa kailangan din ng publiko na malaman, no, bakit kailangan pa rin ng journalism sa Pilipinas. Mula naman sa perspektibo ng mga mamamahayag, how do we do that? Kasi ngayon, I'm sure you're very much aware, no, na through the years, merong decline in the trust in different media organizations. Of course, maraming aspeto. Hindi ito simpleng usapin lamang, malalim itong usapin na ito, maraming aspeto, internal and external factors contributing to this. Ano? So, there is this push ngayon na ilapit muli ang mga mamamahayag sa mga ordinaryong Pilipino. So, how do we maintain that na meron tayong, of course, meron tayong mga sinusunod na standards at may mga ethics tayo na sinusunod, but at the same time, hindi natin masyadong inilalayo yung mga sarili natin sa publiko. Hindi tayo nagmumukhang elitista, the only authority of information, kumbaga. I think nasa punto pa rin tayo ng pag-explore ano yung mga epektibong pamamaraan. Ang best pa rin syempre is to do our work well. That is to practice good journalism, and because nothing can substitute good journalism, at very evident yan dito sa recent incident. So I think we just continue what we always do, di ba? Pero at the same time, yan nga, parang ganito, mga sa iba't ibang platforms, kasi nagbabago din yung ways of news consumption ng publiko. Kaya yung ganitong formats na video, for example, di ba, na mas madali na maintindihan, visuals, di ba, audio, etc. So, kumbaga, marami tayong, we compete for attention. That's the truth, no? At mahirap talagang makipag-compete sa attention. Lalo na kung meron ka pang troll army, di ba? Meron nagbabayad para sa content na wala namang katuturan. So, very challenging. Kaya mas kailangan din natin ng tulong ng public, no, ng publiko, para suportahan, no, ang journalism dahil nakikita nilang mahalaga ito. So, babalik pa rin tayo dun sa pagdidiin na ang ginagawa natin essentially ay public service. So, I think yun yung edge din ng mga journalists, no? Bukod dun sa syempre na standards, ethics, etc. Kanina, no, napag-usapan natin yung, kumbaga, bakit journalists ang kayang gumawa itong ganitong klaseng ganyan. We mentioned the trainings na pinagdaanan, the experience na it takes, the years of experience para magawa yung ating ginagawa. No? So, Myla, one of the things na interesting, na natanggap ko rin na katanungan mula sa ilan sa aking mga kakilala. Sabi nila, kapag may mga ganitong sitwasyon, dito pumapasok yung journalist instinct mo. Dito lumalabas yung journalist skills mo. So, paano natin binabalanse yung accuracy ng ating mga report, especially in environments katulad nung nangyari sa Senado, na kumbaga active siya active na nangyayari. Wala tayong way to immediately verify the information. So, okay naman. Medyo mahirap yung yung incident na yon kasi at the time, laging ang
Kasi ang mako-connect mo agad nun dahil nga we were expecting na magkakaroon ng movement following the Supreme Court decision, non-issuance of the TRO. So parang kahit papaano iniisip mo, ini-expect mo na baka nga maglabas ng ng arrest. Pero lahat yun is speculations wala namang magko-confirm. So ang magiging basis na lang talaga mo, ikaw as a journalist, kung ano yung nakikita mo, doon ang magiging basis na lang ng story mo. Ang re-report mo lang yung nakikita mo na nag-heighten yung security measures sa Senate, i-describe mo na lang kung ano yung nakikita mo. And of course, you keep on asking yung mga possible sources or yung senators na pwedeng makapag-provide sa iyo ng information na kailangan natin. And dito na rin papasok yung dahil kung hindi ka makakuha, walang nagko-confirm sa sa Senate, halimbawa sa mga senators, then you'd ask your colleagues na sa ibang beat, like halimbawa sa Supreme Court, sa police beat, kasi baka sila yung makakakuha ng information as to ano yung talagang nangyayari. Kasi minsan nandun ka sa loob pero restricted yung information, walang gustong magsalita. So kailangan talaga ng help from other reporters sa kapwa mo sa ibang beat. So ganun yung nangyari sa amin. Hindi ko pwedeng i-compare kung ano yung sa pinag-usapan natin mga yung vloggers kanina. Pero at least dahil dun sa years of experience na nga rin, kumbaga naging practice din kasi yun sa atin sa yung mga journalists na marami tayong tinatanong na hindi tayo pwedeng basta lang na ito nakita natin to. Pero i-report natin yung nakita natin, pero naghahanap ka pa rin ng ibang paraan para madagdagan, makagather ka ng maraming information. We don't rely to in just one what do you call this, ito yung nakita natin, isang information ng source na ganito. So as much as possible talaga nagkumuha tayo ng maraming reliable sources. Siguro yun yung nagsiset apart sa atin doon sa ibang katulad natin na nagre-report pero hindi talaga sila nagkaroon ng journalism background talaga at saka experience. Alan and Myla, di ba, parang common inside joke na nga sa journalism circle na parang napakahirap maging mamahayag sa Pilipinas. Napakarami journalist yan ang irereklamo sa iyo. Pero when push comes to shove, kapag may mga ganitong instance, laging expect na merong magpapakita at merong magpapakita ng mga journalist dyan. But Add ko lang. Kasi tayo may accountability din tayo na parang kahit may isang information tayong alam, hindi tayo bato ng bato. Kasi pag na-post na natin yan sa social media, especially kunwari, kung ikaw reputable yung organization na binibit-bit mo, grabing bashing at talagang you'd be held accountable talaga sa pag-post mo ng maling I don't know about the others. Kasi kung hindi ka kabilang sa ganitong organization natin, para kasing sa panahon ngayon, parang actually kahit yung mga ordinaryong tao nagiging reporter sila 'di ba? Parang sila feeling nila dahil naka-witness sila sa labas nung ganitong patayan. Parang sila 'di ba nagiging ano ang tawag natin sa kanila, yung mga journalist na yung mga civilian journalists, citizen journalists. Ganoon. So marami na, halos lahat na basta may access ka sa technology, pwede kang mag-report na mag-report. Kaya yun yung malaking challenge talaga sa atin kasi kailangan ipagod natin sa kanila na iba tayo kasi marami tayong verifications na ginagawa. May mga initiatives tayo, effort tayo to give them yung accurate stories, reports. Tapos may accountability tayo kapag mali yung na-provide natin sa kanila. Kaya nga, ito, sinasabi nga natin, common na maririnig mo, lalo na kapag may mga sama-sama, yung mga journalist, sabihin, napakahirap maging mamahayag sa Pilipinas, pero kapag may mga ganitong pumutok na malaki, lagi naman ding present ang ating mga journalist. But itong desire to do public service, it should not dismiss yung the reality that there needs to be improvement. There needs to be protection. So Len, let me ask you, how do we get there? Ano yung urgently needed ng ating mga mamamahayag dito sa ating bansa? Gaya nung binanggit ko kanina, di ba, very hostile pa rin yung environment kung saan tayo nag-ooperate, ang mga journalists sa Pilipinas.
We can cite several studies no recently na nasa top pa rin tayo ng Global Impunity Index. Yung ranking natin sa press freedom ranking ay mababa pa rin. Kasi yung realidad, may mga kasamahan pa rin tayong pinapatay. Just today, merong pinatay sa Cotabato na radio reporter. So, nakakalungkot. Kaya pag tinatanong ano ba yung kailangan natin, malalim. Kasi yung problema ng journalist, yung usapin ng safety, ay hindi lang natin siya problema, nakakawin siya sa pangkalahatang kalagayan ng impunity and human rights sa Pilipinas. Kasi hindi naman tayo hiwalay din, di ba? Dun sa kalagayan ng ating lipunan. So, kung pag-uusapan natin halimbawa ang media killings, for example, papasok tayo sa bulok na justice system kung paano ang mga perpetrators ng journalist killings ay hindi napapanagot. Di ba? Kung paano gaano kapalpak ang pulis sa pag-iimbestiga. Kung paano walang maayos na climate para makapag-testify ang mga testigo, etc. Nasa usapin pa lang tayo ng killing. Sa usapin ng iba't ibang forms ng harassment, marami din niyang forma, including legal harassment, diba? Yung fabricated charges against Benjamin Cumpio. Pagsasampa ng libel cases sa mga kasamahan natin, no? Just for doing their job. Again, usapin din yan ng justice system natin, diba? Iba pang mga cyber attacks, yung binabanggit mong online harassment. Sino bang dapat managot dyan? May nagsasabi, yes, dapat yung mga social media companies should be held accountable. Tama yun, di ba? Pero at the same time, sino rin bang nagpapatakbo ng mga troll na ito? Hindi ba mga malalaking politiko din? Sino ba ang may kapasidad na magbayad sa kanila para gawin yan? Di ba? Para mag-create ng hate, yung binabanggit mo nga kanina, di ba? Papababa yung trust rating. At malaking malaking factor dyan yung pagbuhos ng pera, ng makinarya para sa troll farms na target din ng media. Yung credibility natin mismo ng ating profesyon ang nilalagay sa alanganin. So napakarami. Gaya banggit mo, maraming factors para pag-usapan yung safety at hindi siya simpleng usapin. Pero ayaw naman nating isipin na na wala tayong magagawa, Kaya tuloy-tuloy din yung ating sa bahagi natin, syempre as journalists and media workers, we do our best. Ano yung kaya nating kontrolin, edi yun yung kaya nating gawin. Mga safety training, di ba? Pagbibigay ng peer support, psychological safety, etc. Pero, di ba, hindi lang tayo din yung dapat na umilos. So, yung mga mismong institution should also take measures. So, halimbawa, kahit sa usapin ng freedom of information, wala pa rin yan. Usapin ng decriminalization ng libel, ang tagal natin pinupush yan, wala pa rin yan. Yung mga ganong mga bagay. So, marami pang dapat gawin at hindi lang nasa balikat natin yung burden, It should be shared by everyone, especially those who believe that journalism still matters. Hindi ko na sasabihin yung isa pang word doon from a recent movie. Kumbaga yung kailangan taga natin palalimin pa. Pag sinabi ng press freedom, hindi lang siya dapat malalim yung pinanguhugutan ng sinasabing press freedom. Hindi lamang yung abilidad mo na to do the job, but also how are you able to do the job, siguro huling katanungan na lamang para sa inyong dalawa, siguro forward-looking tayo ng kaunti. How can ordinary Filipinos defend and protect credible journalism? I think they should support, subscribe, and share our outputs, So, ganun kasimple, Pero ganun ka-importante. Kasi mabilis ding kumakalat ang disinformation kapag sinishare ng mga ordinaryong tao. So, sa halip na so-called fake news ang i-share, ang dapat i-share ay reports galing sa mga reputable
media outfits, legitimate sources of information. At dapat paramihin din natin yan. So, minsan, sabi ko nga, dapat meron din nga yung good trolls. Good trolls. No? Parang Good in a troll. sense na, oo, parang sila naman yung magkakalat ng tamang information. Mhm. Kasi di ba, wala naman tayong pera para tapatan yung Mhm. troll farms ng mga kung sino-sino. Pero meron tayong mga mamamayan na naniniwala na mahalaga pa rin yung ating profession. So, Mhm. the more na maraming citizens na magsusupport sa atin, no, at yan ay sa lahat ng aspeto, no, subscription, sharing, ganyan, di ba, sa mga kamag-anak. Kasi nakita din natin yung trend in the past few years na ang news consumption ng mga ordinaryong tao, hindi lang naman sa Pilipinas, but globally, mas nagre-rely sila doon sa information na sinishare ng mga kakilala nila, Mhm. anak nila, kaibigan nila. Yun yung binabasa nila, lalo na kung sa social media sila naghahanap ng balita, di ba? So, dapat paramihin pa natin yung mga ganun. At yun yung konkretong pwedeng gawin ng ordinaryong Pilipino. Napakalaking bagay naman para sa atin. At syempre, yung isa pa, kapag ganito, maging vocal, no, sa pagtatanggol sa trabaho ng journalist. So, malaking bagay yun na may nagko-comment sila, no, nagre-react sila, no, na sa mga ganitong sitwasyon. Pag merong attacks, no, sa media, mahalaga sa atin yung support din ng ating audience, no. It will keep us going. 'Di ba? Kahit hindi yan monetary, no, yung moral boost na naibibigay niyan, napakalaking bagay para sa isang profesyon na napakadelikado, pero laging kailangan. Ikaw, Myla, siguro pangwakas natin, paano makatulong ang isang ordinaryong Pilipino na ipagtanggol ang credible journalism? Ang hirap kasi, 'di ba? Parang mas madali kasing paniwalaan yung depende kasi dun sa belief ng tao eh. So, hindi masyadong influence yung kahit ordinaryong tao, yung reaction nila sa social media, influence ng kanilang political beliefs eh. So, sa akin, parang through yung mga kakilala mo, doon ka magre-rely na sana sila yung sa mga relatives nila, sa kaibigan nila, sila yung doon ako nagre-rely na sana sila ma-explain nila na ito talaga yung yung mga tunay, kumbaga doon sila mag-follow doon sa mga legit na mga reporters or na news organization kasi nga parang kung expose nga sila sa ganitong technology, parang talagang confused yung mga tao kung alin yung paniniwalaan nila. So malaking bagay siguro na yung personal mong kakausapin yung relatives mo, mga kaibigan mo, na hopefully ma-relay nila sa iba pang tao, sa mas maraming tao, na kung bakit mas dapat nilang mag-monitor or doon sila mag-monitor sa mga mga kilalang news outlets. So doon lang yung doon sa trabaho kasi ng reporter, wala naman kaming pwedeng gawin kundi tuloy lang yung trabaho namin. Pakita namin na kami pa rin yung reliable. So, yung mga chismis na stories, kung hindi naman verifiable, hindi kami dapat magre-report ng mga ganon, di ba? So, kailangan talaga namin establish na mas legit tayong mga sa natin, sa organization natin, di ba? So, yun lang. Feeling ko more on hindi ko alam, mas mahirap kasi mag-engage tayo dun sa makikipag-away tayo dun sa ito fake news yan. So as much as possible ayoko nga ng nagiging active nga sa Facebook kasi nga parang 'di ba matetempt ka na mag-engage sa ganon. So yun yung sa akin na parang yung kausapin natin yung mga kaibigan natin at pamilya natin na yun na matuto silang magkilala kung alin ang legit na balita at alin yung fake news. Ay, napaka-importante talaga na maging proactive tayo, no? Kumbaga, hindi sapat na ngayon na parang alam mo lang kung misinformation o disinformation itong kinukonsumo mo. Kailangan may active role ka. Kumbaga may madaanan ka sa social media na misinformation and disinformation. Hindi enough na, misinformation to. Kailangan siguro i-report mo rin yung mga post na yun. Kailangan siguro may proactive na approach din tayo pagdating dito. No? So, napaka-insightful ng ating diskusyon ngayong gabi. Maraming salamat, Allen. Maraming salamat, Myla, sa inyong oras. At sana
through this program, may kaunting kumbaga light tayong makita dito sa estado ng ating journalists and the journalism in the Philippines. At diyan nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Muli ako si Neil Mercado. Ito ang Inside Look. Follow Inquirer.net sa Facebook, X, YouTube, TikTok, Instagram at Thread.